Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly readings, weekly ganap for January 6 to 12, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at mag-comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. And also, thank you rin sa mga, mga hindi nagsiskip ng ads sa ating mga videos because it really helps our channel to grow at para magpatuloy pa rin. Okay? Thank you sa inyong suporta. Since 2021, o, diba? 4 years na. Okay. So, kukuha na tayo ng mga cards para dire-diretso lang tayo sa reading. Okay. So, Aquarius. And then, mga tarot cards. Energies for Aquarius, January 6 to 12. Okay, let us begin. So for you, Aquarius, we have the King of Pentacles, the Seven of Swords, the World, the Eight of Wands, and the Magician. Okay. So, I see here na meron kang mga achievements, no? Meron kang pwedeng kontrata na natatapos or matatapos ngayong week na to, or a certain achievement sa buhay mo na proud ka, no? Kasi pinaghirapan mo 'yan, in-effortan mo. So it you really deserve it. There are also some messages coming through. Parang meron kang naipakitang talento or skill set na naging interesado ang marami sa'yo. Parang gusto nilang kontakin ka to be part of their team, to be part of their group, or very curious sila kung paano mo nagawa yun. So, parang meron silang gustong malaman na trick or mga tips kung paano mo nagawang maging successful or paano mo na-achieve yung mga goals mo. Kasi some of you are nasa social media, yung iba sa inyo content creators, or some of you pwedeng TikTok affiliates or someone na nagke-create ng contents and dun kayo kumikita ng pera. And I see you na you are going to shine. You are, parang mas ma-recognize ka ng marami dahil sa galing mo, sa talents mo, sa skills mo. And this will bring stability in your finances. However, meron mga tao rito na naiinggit. Okay? With the Seven of Swords, these are people na pwedeng nasa circle mo na, malapit sa'yo. But, nandyan sila dahil alam nila na meron silang makukuha sa'yo. Like, taking advantage of their connection sa'yo. Okay? So, pay attention to that. Yung mga intentions ng tao sa'yo. Why are they staying in your life? And kung totoo ba yun? Totoo ba sila? So, protect yourself. Protect your energies. Okay? You have nurture. So, this is about taking care of your needs, taking care of your loved ones. Also have mountain, strength, and teacher. Ayun. So, meron talaga kayong teacher energy. So, maaring ito yung inyong trabaho, career, or ito yung gusto nyong direction na tahakin na makapag-share ng knowledge nyo, ng skills nyo sa iba, para makatulong sa kanila. And at the same time, you will also create abundance in your life. Yung iba sa inyo, nagsishare kayo ng abilities nyo, talents ninyo, or galing ninyo, or skills ninyo sa paano mas maging malakas ang inyong pangangatawan. So, yung iba sa inyo, pwedeng doctors kayo, or nasa medical field kayo, or you're a coach, diet coach, or health coach, things like that. So, mas lalo mong dinedevelop ang iyong
presensya, no, sa isang community or isang grupo. Kaya mas napapansin ka. You have the sun in the 8th house, endurance, and the moon in the 5th house. So, ayun no, maraming admiration, maraming um, lumalapit sa'yo, humahanga sa'yo sa mga kaya mong gawin. And yung iba, meron kayong focus, no? Pagtutuunan ng pansin pagdating sa pagpapalakas ng inyong pangangatawan. So, yung iba sa inyo, mag-workout, you will do activities na mag-improve ng inyong physical fitness. You have the moon in the 5th. Meron ditong magiging interesado sa'yo. Can be romantically. Pero, pay attention sa intention ng taong to. Kasi pwedeng, meron lang siyang gustong makuha sa'yo na pang sariling benepisyo. Okay, sa finances, you are healing financially. If you had struggles in your finances, it's time for you to recover. Sa relationship, may ex, A person from the past affects your situation right now. So, pwedeng meron kang person from the past na nagre-reach out sa'yo, balak bumalik, nagpaparamdam ulit. So, nasa sa'yo ng desisyon yan kung bibigyan mo ng chance na bumalik sa buhay mo. Isipin mo na lang yung kanyang pakikitungo sa'yo at yung situation nyo bago kayo naghiwalay. Yung dahilan kung ba't kayo naghiwalay. At kung sa tingin mo, kaya mo ulit tanggapin yun, edi tanggapin mo siya. Kaya mo ulit sikmurain yun, tanggapin mo siya. Okay. Be your own first priority. O parang sinasabi sa'yo rito ngayon na sarili mo muna yung unahin mo. Oo. Alagaan mo. Yourself is your iyan yung iyong ang iyong ang tawag dyan, kayamanan. Minsan nawawalan ako ng right word to say kahit na napaka-basic. But anyway, it's time to focus on nurturing yourself, taking care of yourself. Tingnan natin sa finances. You have the 5 of Cups. Meron ka kasing mistakes in the past sa pera, no? Maaring nagkamali ka sa pag-invest ng pera mo, sa pag-spend ng pera mo. And, charge to experience. Ganun talaga, nangyari na, tapos na, move on and learn from it. Ang importante, natuto ka doon. At, ikaw ay bumabangon ulit. So, sa love life, Ace of Pentacles, parang gusto magsimula ulit ng person na to, no, sa buhay mo. Gusto niya ulit kayo magkaayos, or may offer siya may offer siya sa'yo. Nabubulol ako no. May offer sa'yo tong person na to na gusto niya subukan niyo ulit. Siyempre, i-reassess mo. Kasi nga, may energy rito ng parang personal agenda no? Hidden agenda. So, tinan mo kung ano yung intention ng taong to. But, if you feel na parang medyo off, iwasan mo na. Focus ka na lang sa sarili mo muna. Okay, so that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.